Okay, for today's video, gagawa naman tayo ng papag. So, ang gagamitin po nating materyales ay buko lumber na 2x2. Yan lang po yung ating limited resources po. Maganda sana yung papag kung medyo malalapad yung kanyang mga braces. Pero limited resources po ang budget natin, kaya budget friendly, buko lumber po tayo. Ang coco lumber po ay ito pong isa ay 120 2x2. So binili po tayo ng 5, 600 na po yan. And kailangan natin ng pako at plywood. Ito pong plywood na to ay media ang taba. Yung thickness po niya ay media, 1/2 inch. Pero hindi standard, wala pa yung 1/2 inch. Tignan po natin sa ating measurement. Ito po tayo ng measurement. Ito daw po ay 1/2. Tingnan natin. Ang layo po ng 1/2 inch. Ang layo ng 1/2 inch. Tingnan po kung gaano tayo niloloko ng mga measurement. Makapal-kapal lang ng konti sa 1/4 lang po. Ayan, 1/4 lang. Ang layo po ng media. So ganyan po, harsh reality. Tayo po ay tignan nyo po yan, measurement. Thickness 8mm. Tingnan natin pag ito ang 8mm. Ang layo po sa 8mm nito. 7 lang po siya. 7. At anyway, at any rate, yun na pang gagamitin natin, budget friendly. Plywood. Ang ating gagawing haba ay 75 inches. So magme-measure na tayo dito na 75 inches ang haba, dalawa. Tapos puro na yung kanyang lapad ay 48. Sundin lang po natin yung ating gagamitin plywood. Okay, so yan, let's go. Mag-cutting muna ako. Cutting muna tayo ng mga ating kahoy. Ito na po yung ating lapad. Kapag putol tayo, mahalaga po ay yung mga edges ay sarado, kwadrado. Ito, edges. Ito po ay sinukat natin 48. So, meron po tayong dalawang dulo at dalawang gilid. So, lagyan pa natin ng pamakuan sa gitna. Kahit 3. So, mahalaga po ay yung mga kantuan. Kantuan po natin ay skwalado para walang gap. Ito pong haba nito, makakagawa tayo ng 3 pang division. Yan, 3 division yan. Okay, so putulin muna tayo. Magpuputol po muna ako. Ang later papakita ko sa inyo bago pa tayo magpupukpok ng papo. See you. Ating magiging papag. Yan, nilagyan ko ng 3 sa loob. Atig 47. Ito niya po. Papako na po yan. Then pagkapakok po nyan, saka ko siya lalagyan ng paa. Tapos brace. And then yun na yung sahig. Okay. Pako ko na lang. Nilagyan ko naman ng marker na. So mga detress po gagamitin natin dyan, pamako. Para matibay. And then paano. Okay. Test later ay pahiga natin ng langis yung kanyang kahoy para hindi bukbukin later on. Okay, sige po. Ang paa yun, apat na paa, lagyan po natin ang number. So yun, nag-chop po ako dito ng kahoy para yung bigat po ng load ay hindi lahat sa pako ang magdadala, kundi part of the wood.
Ganito po yun. At lagyan natin ng white glue para po yung bigat niya at kinabit natin. Ang bigat ng load ng katre sasaluhin ng kahoy. Kasi kung pako lang po magdadala, pag kinalawang po yung pako ay pwedeng bumigay na. Kaya meron pong part na kahoy po ang sasalo ng bulod. Lagyan rin po natin siya ng wood glue o white glue. Then saka tayo magpako. Ayan. Okay, so yun munang dalawa. Kinalang ko doon para maitaas lang, no? Maitaas. Tapos ito na ilalagay natin dito sa bigat dulo. Yan po yung ating update. Yan, lalagyan na po natin ang paa. Ito po yung nasabi sa inyo na may salo. May kanal dyan para yung bigat nitong buong weight ay hindi lang pako ang magdadala, hindi yung kahoy mismo. Kaya matibay po yan. Lalagyan na lang po natin yan ng brace dito. 4 o 8 brace. Depende kung may kahoy pa. So yan na po, nakuha na natin yung pinaka sahig. May sahig na po yung ating papag. At tumatabas na tayo ng brace na naka 45 degrees para pagpako po ay dire-diretso na. Okay, bukas pa po ito matatapos. Medyo gabi na. At may gagawin pa po ako. Mag-deliver pa ng mangga. Meron po akong mangga na i-deliver. Order. See you tomorrow. Hello, ito na po yung ating update sa ating papag. Nilagyan ko po ng brace. Ayan, kabilaan. Gagawin po natin 8 ang brace. Meron dito bago natin ilalatag yung plywood. And testingin natin kung magliliko siya dito sa gitna. Baka dito, pag nagaganan dito liko-liko. So yun doon, dalawa pa pong frame doon. Kaya rin po dito sa habang tayo po yung nag-focus dito ay tahimik lang po si chicken na naglilimlim. Okay, tahimik ka lang dyan, ha? Tahimik lang siya. Don't disturb, sabi niya. So malapit na konting pokpok na lang. Okay, tapos na po natin ang ating frame. Yan ang frame po natin, tapos na. Ilagyan na rin po natin yan ng langis. Pinag-change oil lang, kaya hindi na papapit ang mga bokbok, hanay. So dito na po tayo sa ating sahig, plywood. Hit nyo po, at patapusin ko muna ito. Tapusin ko to, then papako na tayo. Okay. So, magali lang po yan. Malambot lang po ito. Yan, nakapinis na po tayo ng ating papag. Kompleto na po yan sa pako. Yan o, kompleto na po sa pako. Meron ako napansin dito, hindi maganda yung quality ng plywood. Libog yung quality ng plywood. Ampaw. So yan, pintura na lang kulang. Pwede rin pinturahan po ito para presko at mabango. Okay, yan po ang pagkatabas natin. Pantay na pantay po yan. Parang ruler. So thank you for watching. Meron po tayong bagong papag. Sa ilalim. Kung mabigat po yung load, ay mas maganda kung may malapad na kahoy dito. Malapad na kahoy, susuporta. Kasi ito 2x2 pwede pa rin siyang lumiko. Yan po yung ilalim niya. So very good na po tayo, ano? At pwede rin po tayo ditong mag-provision ng tukod. Pwede pa tayo mag-provision ng isang tukod dito. Isang haligi sa gitna. Kung mabigat po yung load. Kung magang naman po, okay na po yan. Okay, thank you for watching po sa ating do-it-yourself papag na plywood. See you!